Ang sulat ni Santiago. Santiago, Kabanata 1. Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmamapuri sa kanyang mataas na kalagayan. At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakasusunog at naluluoy ang damo, at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng kanyang sariling masamang pita na hihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay manganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit aninuman ng pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinititigan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan,
at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Santiago, Kabanata 2. Mga kapatid ko, yayamang mayroong kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatanggi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itanggi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi ba kayo'y nagtatanggi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi ba kayo'y pinahihirapan ng mayayaman, at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi ba nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? Gayunman, kung inyong ganapin ang kautosang hari, ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat, kung kayo'y nagtatanggi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga swail. Sapagat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging swail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain, at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaong kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa.
ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Santiago, Kabanata 3. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayunmay, sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy at ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dilit iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno, sapagat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait? Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asetunas? O na mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sino ang marunong at matalino sa inyo?
Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo, sapagat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Santiago, Kabanata 4. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka. Kayo'y wala sapagat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagat nagsisihingi kayo ng masama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kayong mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay magiging kaaway ng Diyos. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian? Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tataka siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mangagpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Huwag kayong mangagsalita ng laban sa isa't isa. Mga kapatid, ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang tagabigay ng kautusan at hukom. Sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat, sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay?
Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lilitaw at pagdakay napapawi, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung luluobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami, at gagawin namin ito o yaon. Datapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa. Ito'y kasalanan sa kanya. Santiago, Kabanata 5. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman. Kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay ningangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na, at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo, at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Narito ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya, ay humihibik, at ang mga hibik ng mga nagsiani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa, at nangagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid. Hindi niya kayo nilalabanan. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa, na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mangag-upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis. Mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Nagbabata baga ang sinuman sa inyo? Siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman? Awitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, at ipanalangin nila siya, na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay maliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin.
at siya'y nananalangin ng buong ningas upang wag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan at siya'y papagbalikin loob ng sinuman, ay alamin ito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan.